Hi everyone! So it's been a month before ako ulit gumawa ng video or nag-post. Medyo parang actually halos wala na siya paga. Okay, so it's my 5th day of post-surgery wisdom tooth removal again. Okay. So, hindi ko lang din sigurado kung na-discuss ko to dun sa previous wisdom tooth removal natin, yung mga bawal gawin after post-surgery, and yung price, no? So, wisdom removal is different dun sa usual na tooth extraction. Ang tawag na sa wisdom removal is actually surgery na. So, surgery na siyang tinuturing. And, I got it why. Okay. Ngayon, pangatlong wisdom removal na natin to. Hindi pa tayo nadadala. Okay. But, the reason is that, may crack na yung ipin ko dito sa pinaka, bagang, no? Wisdom tooth. Pinakadulo ng ipin. May crack na yan siya for ang tagal na nun. Siguro may 2 years na yon since nung nabasag siya kasi kumain ako ng matigas. And then, napapansin ko na lumalaki yung butas niya. So, like, 70% nung ipin na yun is basag na siya. At dahil dito sa wisdom tooth ko before, natakot ako doon sa pinaka nangyari from surgery and post, no? Ngayon, inagapan ko yung dito, ang sakit niya. Okay, so wala siyang pain after, or wala siyang pain during surgery, pero yung pain, naramdaman ko siya after the surgery. So, nung nawala na yung anesthesia, masakit siya mga sis. Masakit siya. And, parang before nga ako, tinanggalan ng wisdom tooth is nung inisprayan ako ng pampamanhid and then injection dito, kabi-kabilang injection. Nangapal yung dito ko at feeling ko na stress ako, baka na high blood pa ako that time, but thank be to God kasi okay naman yung aking surgery. Again, it's my 5th day today. Thank you Lord. 5th day. So yung unang bawal within 24 hours is bawal ang mainit and bawal mag spit, no? So sabi ni doc, again, sabi niya ganon, dugo mo naman yan, so okay lang siyang lunukin. Okay, I think that like ang reason doon is because iniiwasan yung dry socket and bawal gumamit ng straw, bawal din po magmumog. Okay, so paano ba? Gusto mong mag-toothbrush kahit na nagpabunot ka ng wisdom tooth. What I do, water, and then right, left, paikutin mo lang yung tubig walang masyadong movement ang bibig, like sa ulo lang, okay, sa ulo lang siyang ganon, and then spit, open lang your mouth, dahan-dahan. That's how yung pinaka-safe way to prevent other complications. Okay, so that's what I do until now, pang 5th day ko. And wag itututbrush yung medyo malapit dun sa sugat because mahirap siya, matamaan. So, yung day 1 ko, okay, yung pain, ulo, tenga, jaw, tas dito feeling ko namamaga. Okay? At dahil dulong ipin po yun, I think like baka nagkasingaw ako because pag natutulog ako, hindi na natin alam yung nangyayari. Okay, that's one thing. Then, soft diet. Kung mushroom, ako kasi nagre-rice ako pero durog na rice and lagi may sabaw yan, post-surgery. Lagi may sabaw para durog na durog, at least you can still eat. And then, previews, hindi ako nagagamot pero this time, uminom ako ng gamot. Okay, ng anak ko. Okay. Because I always make sure na low dose yung mga gamot na iniinom ko. And thank you Lord because feel better.
Second day, yung first day, namagana yan siya. Okay? Second day, ganun pa rin soft diet, ganun pa rin yung way of toothbrushing. Second day, namagayan siya. Third day, ganun pa rin yung food, ganun pa rin yung diet, ganun pa rin yung procedure ng mag-brush. At mas maga yung third day. For the reason, hindi ko alam. Pero according to the dentist, parang madalas ganun. Then, fourth day, makakaramdam ka ng parang medyo may pulse, pero hindi naman talaga siya yung super. Ayan siya. Ganun pa rin yung pagtututbrush, ganun pa rin yung pagkain. Lagi may sabaw, laging soft, lugaw. Fifth day today, nakalabas naman na ako. Alam mo yun, syempre sinasanay mo yung sarili mo. At saka hindi ka pwedeng magbuhat na mabibigat. Hindi ka pwedeng masyadong gumalaw-galaw-galaw kapag wisdom tooth. Price range. Nag-visit ako dun sa isang dentist ko at napakinggan ko yung presyo ng wisdom tooth niya. If hindi ako nagkakamali, may nag-inquire sa kanya at narinig ko siya. Ang sabi, kung hindi ako nagkakamali ulit, 18,000 pagtanggal ng wisdom tooth. Sa akin, wisdom tooth yung bagang, pinakadulo, nakalabas naman siya. Hindi ko lang alam yung term doon. Insert ko dito. And then, naikakain ko talaga siya. Kasi nga, normal yung paglabas niya, hindi siya yung sa loob. May ganang term. So, kaya, hindi naman siya ganong kahirap kuhanin. Ang price dun sa akin is 3,250, which is mura na yon, I think, like compare sa ibang mga doctors. And parang erupted and impacted, yun yung terms na ginagamit ng mga dentist. So kapag nakalabas siya, mas mura siya. Ngayon kapag medyo mahirap siyang kuhanin, especially sa dulo, medyo mahal siya. Okay, so depende na yun sa mga dentist. Ayoko magsabi ng price nun because magkakaiba ang dentist at in respect na lang sa kanila. But yung sa akin lang naman, yun yung price ko. Pinatahi ko po yung aking sugat as always. Gusto ko yung nakatahi. Bakit? Wala kasing denture na sinalpak doon. At gusto ko lang na mas safe, mas okay, mas hindi ako mag-worry. Pinatahi ko siya. And just like nung January, I think yung huling patanggal ko was tinahi din yun sa upper ko, and then kusa siyang natutunaw. Okay? So, ganun po siya. That cost additional charge. Like, 3,000 yung wisdom tooth removal and 250 yung pinaka-tahe. Pwede mo i-request yun sa doctor. Kasi nung time ko, pinakagat niya na ako ng bulak, saka ako nag-request kasi naalala ko na mas better yung ganun. Okay? And then, yung mga sumunod na bawal, na nakasulat doon, tawag dyan, bawal mag-smoke, and then, parang, yun nga, yung paggamit ng straw, iniiwasan yun, binabawalan siya, bawal din, magbuhat na mabibigat, ganyan. And then, yung, kung ano yung gamot na binigay ng dentist mo, if take mo talaga siya. Okay? And then, meron din gamot na binigay for emergency bleeding, but salamat sa Lord, hindi naman kailangan. And, thank you Lord sa lahat. Alam nyo, may kaba kapag alam mo yung wisdom tooth yung kukuhanin, yung tatanggalin, may kaba talaga. Iba yung bigat ng pakiramdam. Like, nakaka-stress din. Oo. Bukod dun sa price niya na mahal than the usual, kasi ang bunot naman is like 1,000 or 800 to 1,000 or depende, ganun. Pero ang wisdom tooth is actually mas mahal kasi mas mahirap siyang kuhanin, mas masakit. Mas masakit siya.
yung sakit na ikakalagnat mo, yung sakit na feeling mo masakit siya, and talagang prayer ang kailangan mo talaga, kasi kahit sa lalaki masakit, and well, sa atin din mga babae masakit. Okay, so kung may minsan na parang something na bigat kapag nabunutan ka ng wisdom tooth, okay naman yon. If may mga concerns kayo and kailangan nyo kausapin yung dentist nyo, huwag kayo mahihiya. Kasi, tulad nun, gusto ko tahi. Kasi kung hindi, hayaan lang siya naka-open. Ang hirap kasi kumain, no? And mag-worry ka, tapos, hindi mo naman pwedeng tanggalin yung nakasingit. Kung masingitan siya, mahirap siya. And what I do is nagmumumug ako ng warm water with salt. Kasi, according to Wenny, nakakatanggal ng infection yon, which is and then I also drink probiotics and may yogurt, yan, tas mga cold, yes. Kung gusto nyong maibsan yung pamamaga totally, is dapat kayo maglagay ng ice, so first 24 to 48 hours, ayan siya. So ayun po yung isi-share ko for today. If may mga questions kayo, sa comment section na lang, everyone. For now, ang masasabi ko is, nagpapagaling ako. And, nakakalabas man, ingat-ingat pa din. As much as possible, huwag na magbubuhat ng mabigat. Kasi it will not help. And, dapat physically fit tayo when we make a decision to go to the dentist for wisdom tooth removal. Dapat walang sakit, physically fit, and prepared yung mind mo, prepared yung body mo, prepared din yung whole week na magiging food mo. So, kailangan mo talaga ng kasama sa bahay when you decide to do this, kasi hindi ka talaga basta-basta makakagalaw. You yourself is a big struggle na. So, you need a help from someone that will assist you, and kailangan mo ng ibang tao. Okay? Ayun siya. May nakakalimutan pa ba ako? Ang dentist ko magaan ng kamay. But of course, wisdom tooth yan. Masakit yan. Yung pag-heal niya, yung ang tawag dyan, yung process is really need ng time, like 2 months according to the dentist, or parang yun yung pinaka best time na masasabi mo na it's really healing. So it takes time, though kumbaga sa okay naman, you will feel better naman every day, basta nasusunod mo din yung mga dapat. And this is such a big help, sa mga may experience na of the surgery na nagdadaanan ng bawat isa. It's oral surgery, mahirap kasing kumain, you cannot talk, andun yung bigat it's really heavy kapag wisdom tooth. Hindi ko kayo tinatakot but this is just based on my experiences, and nakailan tayong tanggal different siya doon sa oral tooth, yung ordinary na ipin. So it's different level of pain, and you really need to get some rest at yung food intake natin. So yung mga questions kayo, sasagutin ko na lang yan isa-isa, at balikan ko itong video na to. But for now, I really thank the Lord for His goodness. Let's always pray. Kahit kung saan ka tanggal ng wisdom tooth, talagang pinagpipray lahat yan. And we must be prepared, our mind and body again. Thank you po everyone. Stay safe po, and God bless.